Ang laki ng braso ko. Hello mga kasari, good afternoon. Welcome back to my YouTube channel. Hindi tayo magpapakanega dito sa ating vlog kahit kanega-nega yung vlog natin. So for today's video guys, meron akong i-share sa inyo na pangyayari kanina lamang umaga. Ngayon kasi ay anong oras na? 12:43 PM na. Maghahapon na po. So kanina kasi guys, may pumunta dito. Dito sila lagi nagpapadala, nagka-cash out, any amount. May 200, may 100, may 500, may minsan libo din, ganyan. So, always silang nagpapadala kahit hindi nagsasabi. Pero okay lang yan sa akin, guys. Nakaklaim naman nila ng maayos parate. And, ayun nga, kanina, nagtaka ako, nagkiklaim. Sabi niya, nagpasa daw. So, tiningnan ko, sabi ko, wala pa ako masyadong transaction ngayon. Alam ko na dalawa pa lang transaction ko. Isang 2,000 pesos na cash out. Yung buhay naman ako sa GCash kanina. And then, may nagpa-load ng 50 pesos. So, pag-check ko, wala nga dumadating any amount. So, sabi, nagpadala daw ng 500 pesos. And, sinend din sa akin yung screenshot. So, nagtataka ko saan nakuha yung screenshot kung wala naman akong nare-receive. So, sabi ko, wala pang dumadating. So, umalis. And then, tumawag sa akin yung nag-send. Sabi niya, ay successful naman daw na send. Bakit daw ganun? Wala pa sa akin. So, ako din, kahit ako mismo, is nagtataka. Pero, inaano ko yung sa sarili ko na hindi ako mag-aabot ng 500 pesos, 500, kung wala naman dumadating sa akin. Why not hindi ko ibigay, 'di ba? Bakit hindi ko ibibigay kung meron naman dumating sa akin? For what? Para sirain yung sarili ko, yung pangalan ko, 'di ba? So, sirain yung reputasyon ng tindahan. So, hindi ko para gawin yun, guys. So, nagkaroon kami ng maikling conversation lang naman ng nag-send. And, sabi ko, wala pa akong dumadating sa akin. Sinend ko din yung transaction, pinicturan ko, na dadalawa pa lang yung transaction ko and wala pa akong nare-receive. Tapos, nag-reply siya na parang sabi niya, chinek mo na ba yung laman ng GCash mo? Yun naman guys, sabi ko, ang sagot ko is oo. Eh di ba sa GCash, ingay, may dumaan na big bike. So sa GCash, di ba, yun sa transaction, hindi naman nabubura dun eh. Kahit may mag-send sa'yo, nandiyan yan makikita kung may papasok or may lalabas doon sa GCash. And sabi ko, oo, alam ko yun laman ka ko ng ano kung magkano. Parang pinapalabas niya pa na pumasok na, baka hindi ko lang alam. So sabi ko, hindi naman nadidelete ka ko, hindi nabubura yung transaction. So, ayun, ewan ko kung anong sagot niya nun, pero nalinawan din siya bandang huli. Nakita niya dun sa transaction niya mismo sa cellphone niya na pending pa pala. So, ibig sabihin kapag pending, hindi pa nare-receive nung receiver. Kahit nga sa sahod natin sa YouTube, diba, or kahit sa Facebook, kapag pending pa, hindi mo pa talaga mare-receive. Ilang days pa yan. Diba, ganun din ako nung nakaraan yung sahod ko last time sa YouTube. Ilang days yon nang inantay ko yung pending na nakalagay. Kaya hindi ko pa talaga mare-receive. Ayun ba, nagkandaloka-loka ako kanina sa pag-iisip. Successful yung picture dun sa, yung sinend yung picture sa akin. Bakit ka ako wala pa? Tama naman yung pangalan na sinend. So, ayun guys. Para lang sa mga customer, bago po tayo mag-claim, sana, para hindi maloka yung tindera sa pag-iisip kung bakit ganun. Kasi parang ang dating kasi sa akin kanina is parang ano ba yon, yung parang wala masyadong tiwala, pero lagi naman dito yung nagka-cash out kahit nga ilang araw bago pa kuhanin. Nandito yan, safe na safe yan basta meron ipapakitang reference number. Kasi may record book din ako kapag na-claim na, chinechekan ko na.
So, kapag hindi pa nila nakiklaim sa akin, nilalagay ko NC. Ibig sabihin, not claim. Ganyan. Kapag nagpaano naman sa akin, nakakilala ko, for example, kapatid ko, loadan daw muna, ganyan. Pero wala pang payment. Nilalagay ko NP. Not paid ang ibig sabihin nun. So, ganun guys ang aking ginagawa. Kaya wala talagang makakalusot dito. So, ayun lang. Sana sa mga magsesend, sa mga susunod, i-make sure natin na nasend na talaga. Nasa tindera na talaga or napasa na talaga para, ayun, hindi tayo Besi. ayun guys, nahinto lang tayo kanina kasi kanina may nagtanong, hinahanap si mother. So, ito yung konting conversation namin kanina. So, sabi ko, sinend ko yung screenshot, yung picture na dalawa pa lang yung transaction ko at wala pa talaga akong nare-receive. Sabi niya, pero natatandaan mo yung laman ng GCash mo? Question mark. Parang kino-question niya na baka nadagdag na yung ano, pero malabo naman madagdag yun kung wala naman sa transaction. Wait lang guys, may tao lang. So, ayun nga guys, meron lang bumili ng sigarilyo. Hindi naman yun papasok kung wala naman sa transaction, di ba? So, ayun. Kasi daw, successful kasi yung nakalagay eh. Pero hindi niya na-check kung pending ganyan. Bandang huli niya na sinabi na pending pala sa kanya. So, wala talaga kaming marireceive. Hindi yan papasok sa GCash namin kasi nga pending sa kanya. So, parang pinaprocess pa lang yun, ganun. Kasi gamit niya daw ay BDO, PesoNet, parang ganun. First time niya lang daw gamitin. Sabi ko, ang sagot ko pa, oo, wala pa, nadadagdag. Kasi yan sa transaction na pinakita ko sa'yo, di yan nabubura. Para kasing ang pinapalabas is, baka, pumasok na sa akin kung na-check ko daw ko nadagdagan yung laman, ganun. Eh, parang pahiwatig na rin nun, baka binura ko yun sa transaction, ganun. Eh, hindi naman, di ba po yun nabubura. So, sabi ko, kahit punta ka dito, pakita ko sa'yo yun sa GCash. Sabi ko ganun. So, yun. Hindi ko nasasabihin yung ibang conversation namin. Basta yun, guys. Pero bandang huli, ayun, lumabas ang katotohanan na siya pala ang may mali. Akala ko, kung anong, Kaya sa susunod, dapat, anuhin muna natin. Siguraduhin natin, di ba? Bago mag-claim, siguraduhin natin na na-send talaga. Kasi nakakalokang isipin nyo na successful yung makikita mo dun sa tapos wala namang dumadating sa amin, ganun. So, ayun lang guys, ano bang ginagawa nyo kapag napunta kayo sa ganong situation? Alam ko may mga nangyari na din na ganyan na instances sa ibang sari-sari store owner na may nagkiklaim pero wala namang dumadating. Or meron namang mga pangyayari na kiniklaim sa'yo pero sa iba pala na send, or kiniklaim sa'yo pero nagkamali ng isang numero, parang ganun. May mga ganun. Pero yung ito kasi, kiniklaim sa'yo talaga sinend pero wala pang dumadating. Pending kasi. Ganun. So, yun lang guys. Ganun lang naman. Nung una, nakakapag-isip. Kasi nga, ayun nga, bakit kaya ganun? Nakita ko naman yung sa sinend niyang nag-message sa messenger ko, yan. Na successful naman, nakita ko. Tapos, wala talaga akong nare-receive. So, sa isip ko na lang, hindi talaga ako papanindigan ko na kapag wala talagang pumasok sa akin, wala talaga akong ibibigay kasi hindi ko yun kasalanan. Ganun. So, yun lang naman guys, ang ating vlog for today. Nakakatulirong vlog. So, kasalanan niya or kasalanan ko. Syempre, kasalanan niya. Hindi niya chinek. So, yun lang naman mga kasari. Wala namang pag-aaway na nangyari. Bandang huli, nag-thank you siya, ganyan. So, ayun. Nakuha na yung pera kanina ng asawa niya. So, nasa maayos na pag-uusap talaga. Yun. Yun lang guys. Bye. May nangangain dun. May nangangain.